Ito, itong gagawin ko na ito ay paraan ko po ng pag-install ng iCopy, iCopy 8 9150 version, yun po yung version na mayroon ako. At actually pwede naman po ito sa lahat ng version ng iCopy. So ito yung paraan ko, so pakita ko po sa inyo kung ano yung style ko ng pag-i-install ng iCopy. So disclaimer ako dun sa mga idol natin kagaling mag-install, hanga po ako sa inyo. Okay, so ito lang po yung sa akin. Okay, meron din po akong guide na sinusunod. Ito unahin ko, meron akong ginawa dito. Ito yan. Sa una, mag-install ng OS. Hindi ko na po ipapakita sa inyo kung paano install kasi na-install na. Nandiyan na rin naman. Ito yung mga sinusunod ko. Install OS. Dapat naka-optimize na yung operating system ninyo. Meron po tayo yung mga tutorial kung paano i-optimize yung inyong operating system or Windows na ginagamit nyo. Okay, so pag disable, tsaka pag disable din ng Defender, meron din yung mga tutorial. So ganun din tong user account control, tsaka ito rin, makikita nyo rin po yan sa YouTube or sa Google. So actually, dito na tayo mag-i-start sa server make static IP. Hanggang dito tayo sa pag-install ng iCopy 8, yung paraan ko ng pag-i-install. Sana may matutunan po kayo. Tuloy-tuloy po tayo. Okay, so next naman tayo. So dito na po ako sa make static IP. Dito po yun. Sa make static IP, kailangan kasi natin static IP yung ating internet kasi dyan dadalo yung ating diskless, no? So ito yung network, right click, properties. Okay, yan ina-uncheck ko lang yung mga yan, uncheck. Okay, static. So ito, yan, dalawa lang makikita nyo, dalawa lang yung naka-check. So properties, ako kasi ginagamit ko 192.168.10.98. yan ang ginagamit ko. Subnet, yan, hindi ko nilalagyan ng gateway kasi ni-static ko yan para walang daloy ng internet. Okay, so okay, click okay, then close. Makikita nyo na agad yan dito sa status ko, nag-apply yung ating ginawa. Details 10.98. okay, then close na natin. So next is, okay, close ko na rin to. Next is partition for image, game disk, and yan, ganyan. So ulitin ko po ha, huwag nyo pong kakalimutan itong 1 to 5 ha, na gawin bago nyo po simulan tong 6 and 7. Okay, para hindi po magkaroon ng problema yung inyong gagawing installation ng iCopy 8. Okay, so proceed na po tayo sa partition for image, game disk. So kung mapapansin nyo, pansinin nyo po, mayroon ako ditong star. Dito ako pupunta sa this PC, click manage. Okay, so dito sa disk management, tayo natin ang loading. Dito sa disk management, mayroon akong tatlo dito, disk 0, disk 1, and disk 2. So ibig sabihin may tatlo akong nakasaksak na dyan na storage or SSD or HDD. Ang storage ko dito sa right back ay SSD, dito sa system ay SSD din. Ang storage ko din dito, yung storage ko naman dito sa games na to ay hard disk. Tingnan nyo po, yun ay 931.1. So 1 terabyte din, okay. So una, kailangan natin i-reformat yan, tatlo na yan. Itong right back talaga yan. So reformat natin, right click, format, right back, format natin. Ako yung right back, syempre pangalan natin is right back. Dito sa default, nilalagay ko dyan is 32K. Yan, 32K pang nilalagay ko sa right back. Then click okay. Okay. Syempre, dito sa system, mag-format muna tayo. Ready lang natin. So, dito sa system, since kasi ito, yung SIC ko kasi, system kasi yan ng
ginawa ko system ng sa isang image na to, system na itong server at saka system na din ng mga client. Kaya ito, isang to ipo-format ko din to. Okay, hinati ko na siya, pinartition ko na siya. Siya ay total 220 GB lang, oh, no? Actually 250 yan. O 240 GB na SSD. So, konti lang yun na ilaman niya. Okay? So, ayan. Format ko na. So, syempre, change drive letter ko muna. Kasi nilalagay ko sa change drive letter. So, add ako. Ginagawa ko dyan. Kasi since image siya, ginagawa ko I. Okay, so para indicate ako na, alam ko na yung I na yun ay image. Bahala na po kayo kung ano yung sa inyo, no? Ako I lang nilagay ko as image. So, I image, parang hindi ko malimutan. Okay. Then, format natin siya. Format. CI, make sure nang naka-format siya. Okay, so format. Then, new volume, syempre, image ang nilalagay ko dyan. Ako nilalagay ko, maliliit na lang na sulat. Image. Okay, so yan. In TFS, so sa pareho nung kanina, 32K lang din isusulat ka dyan. Or allocation unit size, 32K. Then, okay. Okay, ayan. Huwag po kakalimutan magbasa. Okay, so, wag po kayo makakalimot din. Okay. Ito. Sa game na to, game disk ko, hindi ko po siya ipoformat ha, kasi may laman na po yun sa akin. Sayang naman kapag pinopat ko. Napakalaki na po niyan. Ayan o, 280 GB, no? Laki, sayang naman. Nandiyan na kasi yung mga games ko. Okay, so hindi ko na siya ipoformat, pero siya ay papalitan ko yan. Papalitan ko ng drive letter kasi hindi ko gusto yung E. Actually, nilalagay ko dyan G. Bakit G? Bakit G nga ba yung nilalagay ko dyan? Malalaman nyo po may pag-install ng iCopy 8. So, change drive letter G. Change. Okay, G. Ay, ko dyan is G. Kasi games din. Okay na. Then, G. Okay, yes. Okay, so yan. Ayan na. Okay. Naka-right back. Yung right back ko, hindi ko pa napalitan. Check natin. Right back, syempre, katulad na sinabi ko kanina, nilalagay ko yung first letter. So, change drive letter is change. Ako is W as right back. Okay. Then, okay. Yes. Ayan. Okay. So, W na siya. C as system. So, system ang nilagay ko dyan sa system. Hindi ko nilagay IS ha. Kasi yan ay dyan na talaga sa system yan. So, image as I, games ay G. Okay. W as right back. Then, close na tayo dyan. Close na tayo dyan. Close na tayo dyan. Okay. So, Windows E, start this PC. So, yan. Wala nang laman. Open natin yan. Image, wala laman. Right back, wala laman. So, siyempre, yung G, may laman. Yan yung game disk ko. Okay, so, close. Ay, nakapag-partition na tayo. Mag-install na tayo ngayon ng iCopy 8. Since nailagay na naayos natin yung IP, mag-install na tayo ng iCopy 8. Ayan. Okay, installation na tayo ng iCopy 8. Okay, make sure na meron kayong iCopy 8. Ako meron. Ito yung akin, no? Itong iCopy 8 na ginagawa ko. So, install muna natin yung NBMS, itong server. Okay, so right-click. Siyempre, run natin yung as administrator. Then, next. Next ulit. Yun, no? Kung mapapansin, yan. Tingnan nyo po, 10.98 kasi na-detect nyo na yung ating network. So, next ulit. So, type ko dyan is iCopy. Ilagay natin dyan is iCopy. Then, iCopy 8, siyempre. Then, lagyan ko dito ng password. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan ang nilagay ko sa akin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then, next. Oops. Ito ang wag na wag nyo kakalimutan. Kailangan yan ay sulatan nyo. Ito kasi yung isang to. So, ako ginagawa ko ganun, no? Pero para medyo malinaw sa inyo, gawin natin ganito. Okay. So, local disk C. Dito sa program files. Ayan, program files. Okay. So, dun din kasi siya papasok kasi nagkaroon ng D dito. So, dito sa program files, gagawa na ako ng make new folder ng iCopy 8. Okay. Then, okay.
Ayan. So, ayan. Nagbago na yung location. Location ng ayan. Tama-tama na yan. C program pass and iCafe 8. Then, C program pass. Ulit, check natin. Huwag niyong kakalimutan laging mag-check. Huwag kayong magmadali. Okay. Ba't ganon? Ito lang yan. Yan, iCafe 8. Yan, tama. So, next na tayo. Next, C program files, iCafe 8. Next. Okay. Ayan na, nag-i-install na siya. Hintay lang tayo ng loading. Ayan na. Okay. So, ayan. So, finish. Okay. Click natin yung finish. Check po to. Okay. So, kung mapatingnan yung mabuti, pakitingnan, yan ay kung ano man ang language yan. Hindi natin maintindihan. Okay. Same lang din dito. Hindi natin maintindihan. Okay, yan. Same lang. Walang kahit anong nakasulat, which is question mark lang. Ngayon, para yan ay maintindihan natin kung ano yung mga nakasulat yan. Kailangan natin i-convert into English yung mga version na yan. So, ito yung akin. Meron ako dyan. So, bago natin gawin yan, stop muna natin. So, itong kaduluan dito, stop na muna lahat. Okay. Close. Then, close natin. Okay. Make sure na ito ay naka-X din dito. Exit kasi to sa English. Okay. Yan, exit. So, then, ito, right-click natin yan. Properties. Then, open file location. Ayan. So, nandito na, open file location. Ayan. So, iCafe 8. Ayan. iCafe 8. Yung mga yan, ay papalitan natin. Yung mga files na nandyan. Papalitan natin yan. Itong, yan, ito. Hanggang dito sa area na yan. Ito yung iCafe 8. Yan, ito. Copy lang lahat yan. Control A, then copy. And then, i-paste natin yan dito kung saan nag-locate tayo nitong nilocate natin itong iCafe natin. Paste para maging English yung version niya. Okay. Maging English yung mga sulat. Maintindihan na natin kung anong nasa loob, no? Then, replace the files. Okay, ayan yung mga napalitan niya. So, yan 3, 4, and 5. Okay, so, syempre, play na natin yan. So, i-play natin to. iCafe service tray, una. Kasi yan yung nandito sa left side. Yan. So, ito, mas maganda kung naka-properties na natin siya. So, i-run natin. Dapat kasi lagi naka-run yan as administrator. So, i-check natin yan. So, right-click. Dapat i-run natin to ng administrator. So, mas mainam na ganito na lang gawin natin. Mas mapapabilis pa tayo, di ba? I-check na natin yung ano niya as administrator para kapag nag-automatic run siya, lagi na siyang naka-admin, di ba? Apply, then okay. Yung mga nangyayari kasi na hindi siya nag-automatic, mahirap magbukas. Nahihirapan siya mag-open, okay? So, open na natin yan. So, kahit double click na lang, open na yan, di ba? Mayroon ng mga English na maintindihan na natin. Then, start. Start all, syempre. Yan. Naka-start all na siya. So, same din dito sa isa. So, para malaman mo kung nasa naman to, properties, open file location. So, same lang din gawin natin dyan. Right-click ulit, properties. Ayan. Okay, so, ganun din, compatibility. Run this program as an administrator. Then, apply. Okay. So, good. Good na tayo dyan. Minimize ko muna.
So, open. Check natin kung ma-open na siya. Ayan, na-open na siya, di ba? So, nakikita nyo na kung ano yung nandyan sa loob. Cancel mo natin yan. Close. Ulitin natin. Okay, ulit. So, ayos, di ba? O, ayan. Na-open na natin. Nakita na natin. And then, bago natin simulan yan, close din ulit natin yan. Close ulit natin yan. Ito, kailangan muna natin ulit i-stop. Stop all kasi meron pa tayong iranan na isa. Okay, ano nga ba yun? Pakita ko sa inyo. Start all. Sorry, ulitin natin. Pakita ko sa inyo kung ano yung kailangan natin iran. Ayan. So, dito kasi, by the way, so, yung akin kasi nakagawa na ako kaya yung kinapi ko dun sa bar server kanina, yung mga file, ay nandun na nakasave na. Kaya, yung akin dito, yan, naka 2018 na siya para sa activation. Naka 2018 na siya. No? 20. So, yan. Close. Then, close. Okay. Ayan. Dito. Okay, so, good to go na tayo. So, yan. So, syempre, kailangan, since hindi ko po napakita sa inyo kung ano yung kailangan baguhin, so, kailangan makita nyo yun. So, papakita ko sa inyo kung paano. Marami pa tayong kailangan gawin. So, magko-configure pa tayo. Now, so, magko-configure pa tayo nito. Okay, so, yan. Stop muna. Back tayo. Yan. Meron tayo kasi ditong ito, DB browser for, yan, DB browser. Gamitin ko yung portable. So, syempre, portable. Run as admin ko lang siya. Okay, so yan. Yan. Kailangan natin yung database browser na yan. Kaya, okay. So, open database. Sa open database, kailangan natin i-locate yung iCafe, Intel, saan natin sinave? Sa program files, sa iCafe 8, sa bar server, dito sa bar server na to, sa data. Okay. Ayan, bar server.db open. Dito, open natin dito sa browse data. Dito tayo sa browsing data. Okay. tbl iCafe. Ang hanapin natin dito is yung iCafe server dist config. Packet muna. Bar server packet. Ayan, tbl bar server packet. Okay, ito kasi kung wala pa po kayong kung may iCafe na kayo, kailangan nyo paltan to. Kung bago lang kayo sa iCafe, ito pinapaltan to kasi ito kasi yung license. Kung tulad yan ko, tulad nung sa akin 2080 yung expired, ito yung license ko. Pakita ko sa inyo kung paano i-paste na. Ito 2084. So, control A ko lang siya. Copy. Okay. Then delete, paste. Okay. Then apply. Ayan, apply. Then, balik tayo dito. Bar server packet. Hanapin naman natin ngayon kasunod is iCafe server dist config or ano bang mayroon dito kasunod. Ito muna, sa group name muna tayo. Ayan. Group name. Yan. Easy solution. Okay. So, pwede nyo i-erase to. Pagka-erase nyo, then, ganun din, save nyo lang din. Halimbawa, yan is S. May lalabas yan, apply. No? Sa akin yan na kasi talaga yung pangalan ng akin. Kaya, hindi ko na yan papaltan. Okay? So, easy solution. Okay? Okay, so, okay na ako sa group name. And then, dito naman ako sa iCafe server dist config. Ito, wag nyo pong kakalimutan. Okay? iCafe server server dist cfg config. Ito wag nyo kakalimutan. Okay. So ito yung system nyo. System yan C. Ito yung G mo. Game disk I as rate. Ito yung write back. Ito yung W. Kasi ang pinapalitan lang naman dito ay ito G. Pero kapag halimbawa, kasi yung image natin, ang dinedetect niya is D. Nag-automatic siya kasi sa G. Kung halimbawa gusto mo sa image mo, ilagay mo is D ang lalabas. Ita-type mo dito is D. Diba? So, sa akin kasi, ginawa ko ng G para hindi ko na kailangan i-type dito yung G. No? So, automatic na yan. Yung G na yan, lalabas yan doon. Okay? Dito yan sa file. Dito yan. Kasi, yung ating iCafe kasi, walang D.
ano, G meron doon. Kaya, ginit ko na. Okay, para hindi na ako mag-edit pa dyan. So, file. Siyempre, save na natin yan. O kung gusto mo, save project. Yan. So, close. Okay, close na tayo dyan. Okay, so, pwede na tayo mag-open ng ating iCafe. So, try na ulit. Ayan. Then, iCafe. Ayan. Set up na ulit tayo ng iCafe. Then, okay. Ayan. Oh. Okay, ganun pa din. Sayang. Kaya naman. Okay, joke lang. Ayan. So, ayan. So, set up na tayo ng ating iCafe. Next. So, syempre, dito yung sinasabi ko. Okay, G. Dapat si may G dyan. Diba? Ang galing. Kaya hindi ko na kailangan yun, see? Hindi ko na kailangan maglagay ng D. O, ayan, G na siya. Pero hindi siya SSD, kaya hayaan mo naka-uncheck yan. Kasi hindi naman SSD nilagay ko, no? So, sa image, syempre, click mo siya as image. Then, right back, click mo rin siya as right back. Okay? Ayan. Okay, double check, CGIW. Then, next. Okay, so, akin, ayan. Ang ginagawa ko dito, kasi 16 GB yung akin. Dapat ay, ang requirements nila is 80% man lang ng yung, ay magamit. So, ay 80% ang ibibigay mo sa iCafe. So, yan, 16 GB yung akin. So, kung nagtitira naman ako dyan ng ginagawa ko dyan is ganito lang. Huwag mo lalahatin. Okay. Ginagawa ko is 8 lang. So, mayroon pa akong ayan. At least kasi 4 GB ang kailangan dyan eh. So, ako gagawin ko yan is 5 na lang para ayan. Ginagawa ko dyan 5. Kaya basta kayo na pong bahala sa inyo, no? Akin kasi basta tandaan nyo 8%. Okay? 80% dapat. Minimum. Okay? So, kaya pataasin. Mas maganda. Okay? Hindi naman pala percentage. Tama. Sorry. So, 80%. Ako kasi 5 and 5 lang nilalagay ko. So, next. Kasi 16 GB ang akin. So, may 16 GB pa ako na matitira para sa system ko, no? Dito sa aking computer. So, next. Kulit. Okay. So, 10.98 to 1,000. Game data. Okay, check. Next. Yan. So, mamaya na ako mag-i-import. Hindi ako agad-agad nag-i-import. Wala tayo. Hindi tayo mag-i-import ng image. Saka na tayo mag-import. Then, next lang tayo dito. Ayan. Double check. GIW SSID. Download disk. Okay. So, ayun. Nakasulat naman. Okay. Naka-check. Okay. Huwag niyo kakalimutan mag-check lagi. Okay. Preno tayo dyan. Hindi tayo mag-i-import. Yan. Yan. So, check. Yan, dito tayo server manage. Check muna natin. Okay. Ayan. Memory used 11. Oh, pero kita mo 15 GB. O meron na lang 4 GB. Okay. So ayan. Ayan, tama naman lahat. Okay. Syempre ayan.